ating lahat. Ito pong ating pag-aaralan ay assignment ko po. Assignment namin sa pag-aaral ng mga kalalakyan. Ito po yung napaatang sa akin ng mga talata, mga topic. Sa biyaya ng Panginoon, samahan tayo sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Bago po yan, tayo po'y manalangin. O aming Ama, kami po ay nagtitiwala sa inyong mga gawa. Tunay po na ikaw ang pinanunungkulan ng ating mga panambahan ito. Tulungan mo po kami na mahayag ang itong mga salita sa aming pagbalataya. Ayaw po namin magtiwala sa aming pong sarili, sa aming pong mga paghahanda. Bagamat ito po ay kailangan, Panginoon, ngunit ikaw ang Diyos na siya pong gumagawa sa buhay ng itong mga tao. Bigyan mo po kami ng pangunawa. Bigyan mo rin po ako ng pananalitang angkop, Panginoon, sa pangangailangan ng itong mga tao. Na aming makita nga ang aming pong kalagayan bilang itong mga tao. At makita ng bawat isa ang itong kaluwalhatian sa pamamagitan ng itong mga salita. Maraming salamat po. Nagtitiwala po namin sa iyo ang pangangaral na ito sa ngalan po ng Panginoon. Amen. Ang napili ko pong subject doon po sa aming assignment ay ang topic na ang kakayahan ng Diyos. Kasi po, kadalasan, ang pagdating sa bagay na espiritual na pag-uusap, mapa sa kalye, mapa sa opisina, mapa sa kapitbahay, sa mga kwentuhan, minsan hindi natin nababanggit yung mga bagay na espiritual, yung mga gawa ng Diyos, yung mga kabutihan ng Diyos. Ang lagi natin nababanggit kung anong ating magagawa, kung paano naging successful si ganito, kung paano naging matagumpay ang buhay ng aking kapitbahay, kung paano ang gobyerno ay nalulugi, kung paano ang gobyerno ay nawawalan ng pakialam sa mga tao. Yan po ang nagiging paksa ng mga usapan. Kung minsan naman sa loob ng church, maging sa pangangaral, ang nagbibigyan ng pansin ay kung gaano kagaling si pastor, gaano kaganda ang ating iglesia, saan na ba ang mga pananalaping ating pinanggap, gaano na ba kayaman si ganito, gaano ba pinagpala si ganito. Yan po ang kadalasang nagiging paksa ng mga usapan, kwentuhan, na natin naririnig. Ako naman, nung magpunta doon sa Perpetual, sinamahan ko po yung kapatid ko, si Lucille, nagpa-laboratory siya sa endoscopy. Laging masakit yung tiyan niya, laging nahirapan siya huminga. Eh total, sabi niya, libre naman yung aking pagpapacheck up dahil may card siya. So, kasama sa akin doon sa Perpetual. Habang ako nag-aantay, kasi tagal dahil umabot din ng kulang-kulang 3 oras ako doon. Habang ako nag-aantay, nakikita ko sa paligid, sa bawat church, yung mga church na yan, mga bulletin board, mga doktor na magagaling, mga espesyalista. Pero iba-iba yung kanilang pagiging espesyalista, iba't iba. Pagdating mo sa kabilang bulletin, ganun din, iba rin naman yung kanilang pagiging espesyalista bilang manggagamot. Sa pag-iisip ko, natawa ako sa sarili ko, halimbawa ako yung may sakit ka. Halimbawa ako yung may sakit. At ang sakit ko ay kailangan i-attend na lahat. Halimbawa, may sakit ako, 10 sakit na nandun sa katawan ko. Kailangan na sa oras na ito biyakin yung aking tiyan, kailangan sa oras na ito tignan yung aking balat, kailangan sa oras na ito tignan ang aking puso, kailangan sa oras na ito tignan ang aking ulo. At dagdag pa natin iba't ibang sakit na kailangan i-attend na ng ganung oras. Sabi ko, paano kaya yung isang doktor na yun na espesyalista, anong gagawin niya? Para tulungan yung pasyente niyo. Halimbawa ako, ano yung magiging itsura ko ron? Kung hindi kaya na isang doktor yun, siyempre tatawagin niya ibang espesyalista rin. Nakakatalad, kung 2 po yung sakit na dapat i-attend ang oras na yun, 2 po silang naroon plus yung mga assistant pa nila, anong magiging itsura ko? Kaya ako natawa. Sabi ko, baka nakataas ang isang pakaw, nakataas yung bubuksan yung tiyan ko, bubuksan yung ulo ko, ano ba ang itsura ko? Yun yung naging katatawanan sa akin, isipan sabi ko, may limitasyon ng tao. Maging doktor man sa kanyang pagiging espesyalista, meron siya limitasyon sa kanyang magagawa.
Ngunit ang ating pong bibigyan ng pagsin sa hapong ito ay yung katiyakan na may magagawa ang Diyos. Malaki ang ginagawa ng Diyos at tiyak na magagawa ng Diyos ang mga bagay nito. Isang katiyakan. Ano nga ba ang katiyakan na ang Diyos ay may magagawa? So tingnan po natin yung dalawang talata na ating pong pag-aaralan. Una doon sa Hebrews chapter 7 verse 25. Sabi diyan ay may magagawa niyang magligtas. At sa Jude 1:24, ang sabi diyan ay magagawa niyang mag-ingat. Ngayon, unahin natin ang katiyakan na magagawa niyang magligtas. Sampo natin yung Hebrews 7:25. Hebrews chapter 7 verse 25, ang sabi po, sa gayon si Jesus ay naging tagapanagot ng isang higit. Oh, sorry. Verse 25. Dahil dito, sabi po, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ito po ang kakayanan ng Diyos. Ito po ang magagawa ng Diyos na kaya niyang magligtas. So, sabi yan, dahil dito. Dahil dito, ibig sabihin, may dahilan yung kanyang pagliligtas. May dahilan. Bakit magagawa niyang magligtas? Upang makita natin ang dahilan, tignan natin ang pinag-usapan at ang kalagayan ng sinulatan. So, sumulat po nitong Hebrew, hindi ko nagpakilala kung sino siya. Pero makikita natin, siya siyang, sa kanyang mga sinasabi, siya siyang mayroong pagkaunawa at malalim na pagkakilala sa Diyos, kay Kristo. At ang kanyang sinusulatan ay mga Kristiyano-Hudyo. Hudyo sila na naging Kristiyano. At sa kalagayang ito, ang mga Hudyong ito, dahil sa matinding pagsubok at matinding problema na kanila dinaranas, marami sa kanila ang gusto nang balikan yung kanilang dating buhay, ang kanilang paniniwala. Ang iba naman yung paniniwala nila sa kanilang dating paniniwala, inihahalo nila sa paniniwalang Kristyanismo. Ito ang naging kalagayan nila. At ang iba ay gusto nang talagang iwan ang kanilang pananampalataya at balikan na ang kanilang dating relihiyon at ang kanilang dating paniniwala tungkol sa kanilang mga seremonya at sa kanilang relihiyong ginagawa. Ito po ang naging kalagayan nila, tulad din ng pagkakaroon ng paghahandog. Gusto nilang balikan ito. Paghahandog sa pamamagitan ng mga pari. So, upang papulaan nila ng manunulat ang maling aral at upang palakasin ang mananampalataya na nasa pagsubok at sa mahigpit na pag-uusig, sila yung mga Kristiyano na nakaranas ng biyaya ng Diyos, nakaranas ng Espiritu sa kanilang buhay, gawa ng Espiritu, ngunit nga dahil nga doon sa kanilang nahirapan ito, sa kanilang mga pag-uusig at sa kanilang mga pagsubok, gusto nilang iwan yung kanilang pananampalatayang Kristiyano, ang pagtitiwala kay Kristo, at balikan ng mga seremonyang gawa ng mga pari, seremonyang gawa ng kanilang mga relihiyon, at mga ugalian, at mga batas ng seremonya. At ang katuruan ito, ng mga Hudyong ito, hindi naman ito yung kanilang naranasan ng kaligtasan. Hindi ito nakakapagligtas. Yung kanilang mga dating paniniwala, hindi po ito nakapagligtas sa kanila. Hindi ito makapagligtas. Kaya nga, binanggit ng manunulat na dahil dito, tiniyak ng manunulat na ang Diyos, si Kristo, ang tagapagligtas. Ang salitang siya po dyan, ang sabi dyan, dahil dito siya ay may kakayahan. Ang salita po, dahil siya, ay tumutukoy po yan kay Kristo. At makikita po natin yan sa naunang verse, verse 23 o 22. Makikita natin na si Jesus ito, sa tinutukoy niya, na siya, ang salitang siya,
na ipinakita na mayakda ang kahigitan ng Panginoon o kahigitan ni Kristo doon sa kanilang gustong balikang mga pari at mga seremonya. Pinakikita niya ang kahigitan, mga taong naglilingkod sa templo sa pamamagitan ng handog. So ang mga pari nito sa lumang tipan, sila yung kumakatawan sa tao na naghahandog, lumalapit sa Diyos, yung pamamagitan ng kanilang handog. Sila yung namamagitan sa tao at sa Diyos para sa kanilang mga handog upang sila ay mapatawad sa kanilang mga pagkakasala. Yan po yung mga pari. Pero sa verse 17, ang sabi dyan, lumitaw ang pinakapunong pari. Ito nga ay ang ating Panginoong Hesus na pinakapunong pari. Sabi rin sa verse 11 to 17, makikita natin na tumutukoy sa ating Panginoon sapagkat yung mga pari na yon lumalarawan lamang sa ating Panginoong Hesus. At ito nga, ipinakikilala niya ang kahigitan ng ating Panginoon sa kanilang lahat na si Jesus ang siyang tagapagligtas. At binanggit po dyan na ang magpakailanman. Yung po kasing mga pari doon sa kanilang panahon, ng lumang tipan at sa kanilang mga panahon, hindi po naging magpakailanman. Kasi sabi rin sa verse 23 na nahahadlangan yung mga pari niyon sa kanilang paglilingkod. Una, siguro, dahil sa kanilang kamatayan. Dahil sa kanilang kamatayan, ang kanilang paglilingkod ay nahahadlangan. Kaya hindi nga magpakailanman ang kanilang paglilingkod bilang pari. Nahahadlangan ang kanilang paglilingkod bilang pari. Unang-una, kasi ang mga pari, bago sila maghandog sa Diyos, unang-unang inagahandog sila para sa kanilang sarili sa Diyos. At kung sila hindi maging marapat sa Diyos, oras na yun, sila ay mamamatay. At hindi magiging karapat-dapat ang kanilang handog sa Diyos. Walang maliligtas doon sa kanilang pananalangin na yun. Ganun din, sabi nga, marami sila sa bilang. So verse 23, marami sila sa bilang, mga pari. Lumilipas ang panahon. Mamamatay ang isa, kapalit ang isa. Mamamatay ang isa, kapalit ang isa. Sila'y nauubos. Ito ang limitasyon ng mga pari dito. At ipinakilala ng mangunat ang kahigitan ni Kristo. Si Kristo ay nabubuhay magpakailanman. Siya ang ating pinakapunong pari na naghandog sa Diyos para sa kasalanan ng mga tao. Ito si Kristo, ito si Jesus na tagapagligtas. Hindi siya mayayanin tulad sa mga pari ito na kanilang muling binabalikan. Ang sabi ng manulat, tanging si Jesus ang siyang nakapagligtas sa taong makasalanan ang kanyang buhay. Hindi po naging marapat yung pong mga pari. At makikita natin doon sa pinatunayan niya sa verse 26 to 27 kung gaano pa kahigit ang Panginoon sa kanila. Unang-una, ang kanyang pagiging pari ng ating Panginoon, siya ay, sabi dyan, mula sa kalooban ng Ama. Verse 20 to 21, makikita natin na si Kristo, ang kanyang pagiging punong pari ay buhat sa Ama, buhat sa Diyos. Ito hindi kalooban ng tao, hindi tulad ng mga pari na sinasabi sa lumang tipan, sila ay buhat doon sa kanilang tradisyon, buhat doon sa kanilang mana-mana, kasi pagmumula talaga ang mga pari sa kanila sa isang lahi ng mga Levita. Ayon ito sa kanilang batas. Ngunit, ang Diyos, si Kristo, hindi nagmula sa batas, kundi mula siya sa panunumpa ng Diyos, mula sa salita ng Diyos, mula sa Ama, ang kanyang pagiging pari. Yan ang ating Panginoon. At hindi lang yan, sa verse 26-27, makikita natin na siya ay banal. Si Jesus ay banal. Di tulad ng mga pari, sila yung mga makasalanan, kaya nga sila nag-aandog ng alay para sa kanilang sarili, para sila mating mapatawad. Ang ating Panginoong Jesus ay banal. Walang sala, sabi sa verse 26, 27, walang kasalanan, walang dungis. Pagka nababanggit po yung walang dungis, sa English po yan ay blameless, na nangangahulugan po yan lagi, o laging naaalala ang patungkol po sa lumang tipan, kung paano naghahandog ng hayop ang mga pari. Kailangan ng kanilang ihahandog ay walang kapintasan. Hindi pilay, hindi marusin, hindi bulag, hindi mahina, kundi malusog, at walang maipipintas sa hayop na ito na inihahandog.
At dito, ang ating Panginoon, sinasabi ng sumulat, bagay ang ating Panginoon, wala siyang kasalanan, walang maipipinta sa kanyang pamumuhay, wala siyang maipipinta sa kanya na pagkakasala. Isa siyang perpektong handog na ibinigay ang kanyang sarili para sa kasalanan ng kanyang bayan, ng kanyang tao. Yan po ang ating Panginoong Hesus, na kanyang inihandog ang kanyang sarili na minsan magpakailanman. Di tulad ng mga pari, ang kanilang paghahandog araw-araw. Araw-araw sila naghahandog para sa mga tao at sa kanyang sarili. Araw-araw nila itong ginagawa. Ngunit ang kahigitan ng Panginoong Hesus, minsan niya lamang inihandog ang kanyang sarili. Ito ay magpakailanman. Kaya ang ating Panginoon, siya ang tagapagligtas. At sinabi nga ni Juan Bautista sa John chapter 1 verse 29, masdan ninyo, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At sinabi ni Mateo, sa pamamagitan ng anghel, sinabi kay Joseph, Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi kay Jose, papangalanan mo siya. Ang pangalang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Ito ang ating Panginoong Jesus. Siya ang tagapagligtas. Siya ang tinutukoy niya na siya ang tagapagligtas. Kaya nga magagawang magligtas ng Diyos sapagkat siya mismo ay tagapagligtas. Hindi ang mga tao, hindi ang mga pari na kanilang muling binabalikan, hindi ang kanilang tradisyon na gusto nilang balikan, hindi ang kanilang lumang paniniwala na gusto nilang balikan. Ang tagapagligtas, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga magagawa niyang magligtas, hindi lamang dahil siya'y tagapagligtas, ang sabi pa diyan, magagawa niyang magligtas sapagkat siya ay may kakayahang lubos na magligtas. Basahin ko ulit, verse 25. Dahil dito siya may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Lubos ang kakayahan ng Panginoon na magligtas. Hindi po natapos doon na sapagkat po yung kanilang tradisyon tungkol sa mga pari at mga paghahandog, ito nga po hindi nakakapagligtas sapagkat yung kanilang mga handog, ito po'y sumasakop lamang doon po sa uri ng kanilang handog. Meron pong handog sa yung pong binabagabag ng sarili, nagagawa ng kasalanan. Meron naman yung handog na hindi sinasadya sila yung naghahandog. Iba yung handog ng pari para sa kanyang sarili, iba yung handog para sa taong bayan. Ito po yung kanilang tradisyon. Kaya yung kanilang mga gawain, hindi po ito nakalulubos. Kailangan nila ng iba't ibang klase ng mga handog para sa kanilang seremonya sa pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Hindi po ito nakalubos sa kanilang kalagayan. At pag sinabi pong lubos, ang sabi po sa King James ay uttermost. Ibig sabihin, kumpleto, perfecto, sukdulan. Yun po yung gawa ni Kristo. Wala kang maaaring idagdag. Wala na itong pwedeng idagdag pa sa ginawa ng Panginoon upang ikaw ay maligtas, upang ikaw ay makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Hindi dahil naririto ka, hindi dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos, ay may dadagdag ka pa kung sa ginawa ni Kristong kaligtasan. Kumpleto yon. Walang kakulangan at walang maaari nating ipantapat pa sa ginawa ng Diyos. Sabi po doon sa New American Standard, ito po to save forever. Pangpasawalang hanggan ang ginawa ng ating Panginoon. At sabi po sa New Revised Standard Version, ito po sa lahat ng oras, for all time to save, ang sabi roon. Sa lahat ng oras, ang Panginoon ay nagliligtas. Mula pa doon kay Adan hanggang sa panahon natin at sa darating pang mga isisilang, ang pagliligtas ng Diyos ay lubos. Ginawa na ng Panginoon ang kaligtasang nararapat sa taong makasalanan. Tapos na po yun. Ginawa at wala tayong maaaring idagdag sa kaligtasang ginawa ng Diyos. Kaya po sinasabi niyang ito'y lubos
na ginawa ng Panginoon, na siyang tagapagligtas at ang kanyang pagiging tagapagligtas, lubos ang kaligtasang kanyang ginawa sa buhay ng mga makasalanan. Hindi lamang lubos, kundi sabi diyan, sapagkat siya ay laging nabubuhay para mamagitan. So ang Panginoon, siyang tagapagligtas, lubos ang kanyang pagliligtas, at ang kanyang pagliligtas, sabi diyan, magagawa niya sapagkat siya ay laging nabubuhay para mamagitan sa kanila o sa atin. Sabi rin sa verse 25. Lagi pong nabubuhay, sabi, hindi nangangahulugan na ang Panginoon ay namatay, nabuhay, tapos mamamatay ulit, tapos mabubuhay. Hindi po yun ang ibig sabihin, sapagkat pag sinabi po lagi, kadalasan, kapag ikay Tagalog, pag sinabi pong lagi, yan po ay yung paulit-ulit, ibig sabihin, paulit-ulit. Diba may bata na napakakulit, laging nadadapa, hindi nangangahulugang pagdapa niya, nakadapa na siya ron, tatayo uli siya, at minsan makikita mo madadapa na naman ulit. Yun po yung salitang lagi kang nadadapa. Ang Panginoon na hindi po laging namamatay at laging nabubuhay. Hindi po iyon ang ating Panginoon na tulad ng inaakala ng mga malalaking reliyon. Tulad ng inaakala ng ilan na ang Panginoon tuwing Pasko, tuwing Disyembre, ay sinisilang. At pagdating ng Kwaresma, siya ay nakahimlay at namatay. At sa ikatlong araw, makikita mo na siya merong isang icon na nabuhay. At paglipas na naman ng taon, ganoon na naman. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan na siya ay laging nabubuhay. Siya po ay laging nabubuhay sapagkat minsan nangyari na ginawa ni Kristo ang pagliligtas sa buhay ng mga tao. At ito ay patuloy na nangyayari sa mga taong kanyang inililigtas. Ginawa nito ng ating Panginoong Jesus. At hindi lamang gayon, kundi siya po ay namamagitan para sa mga taong tulad natin na mga iniligtas. So, ang mga gawang pagliligtas ng Panginoong Jesus ay hindi po natapos sa krus, kundi magpahanggang ngayon. Ang sabi ron, siya ay nananalangin para sa kaligtasan ng mga mananampalataya. Ano po yun? Nung tayo po iligtas ng Panginoon, hindi po natapos na pinabayaan tayo ng Diyos na iligtas. Kung ligtas ka na, sige, mamuhay ka na ng kung anong gusto mong gawin. Niligtas tayo ng Panginoon, hanggang ngayon, ang Panginoon pa rin ay umaharap sa Ama para sa ating pang-araw-araw na gawa na tayo maligtas sa anumang kasalanan na maaaring mangyari sa ating paligid. Na ang Diyos, si Kristo ay umaharap lagi sa Ama para sa atin na kanyang mga iniligtas. Hindi tayo pinababayaan ni Kristo. Hindi tayo pinabayaan naligtas lamang, kundi nananatili siyang nagliligtas sa atin sa oras-oras at sa araw-araw. Ano po ibig kong sabihin, ibig natin makita sa mga talata po ito? Ano po ibig sabihin ito sa atin, sa ating panahon? Tayo ng mga mga ginawa ng Diyos ng pagliligtas. Ang Diyos nga ay makagagawa na magligtas sa atin. Pero ano nga ito? Ano nga ang kahulugan nito sa atin na ang Diyos ay magagawa niyang magligtas? So, tingnan po natin. Ang kaligtasan po ay hindi natin matatagpuan kung matatanggap kahit kanino man. Kahit kanino man ay hindi natin matatanggap ang kaligtasan, kundi tanging sa ating Panginoong Jesus. Huwag na natin balikan ang ating lumang nating paniniwala. Huwag natin balikan ang ating lumang pagkatao. Huwag natin balikan ang ating mga prinsipyo. Magpatuloy tayo kay Kristo, sapagkat walang ibang daan ng kaligtasan, tanging kay Kristo lamang. Tanging si Jesus ang tagapagligtas. Kanino mo nga ba ang pagkakatiwala ang iyong kaluluwa? Kanino mo ipagkakatiwala ang iyong sarili para maligtas? Ano bang kaligtasan ang hinahanap mo? Kaligtasan dito sa karamdaman sa lupa? Kaligtasan na ikaw ay kaligtasan sa kahirapan? Iyan ba ang hinahanap mo? Ang kaligtasan mo ng iyong kaluluwa ay higit sa lahat ng bagay dito sa lupa. Pero kanino mo ipagkakatiwala? Sa mga leader? Sa presidente? Sa pastor? Sa pari? Tulad nga nitong mga taong na gustong balikan ang kanilang mga tradisyon?
Kanino mo ipagkakatiwala? Pagkatiwala natin kay Kristo. Sapagkat walang kaligtasan matatagpuan kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Acts chapter 4, verse 12. Walang binigay sa sinong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Ang pagliligtas na ginawa ng Diyos ay lubos. Ang ginawa ni Kristo ay lubos at wala tayong pwedeng idagdag sa kanyang ginawa. Kung tayo man ay ligtas na at nakaupo sa lugar na ito, huwag natin ipalagay na kaya tayo iniligtas ng Diyos dahil naging mabuting tao rin naman ako. Naging mabait ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking kasamaan sa trabaho. Kaya siguro, iniligtas ako ng Diyos. Huwag natin ipalagay ito sapagkat lubos yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng dagdagan ang ginawa ni Kristo para lamang tayo masabing ligtas. Tapos yun, sa krus ng Kalbaryo. Tapos, inuntukan ni Kristo ang ating kaligtasan. Lubos ang kanyang ginawa. At ang mga iniligtas ng Panginoon, sabi roon, ay patuloy ding ininudulog ng Panginoon sa Ama. Mayroon tayong kasiguruhan kay Kristo. Mayroon tayong kasiguruhan ng kaligtasan sapagkat si Kristo mismo ay laging lumalapit sa Ama para sa ating kalagayan. Bakit po? Mayroon tayong tagapagligtas. Higit pa roon, si Kristo ay nananalangin para sa atin. At sabi ito sa Hebrews chapter 4, verse 15 to 16, siya yung nakadadama, isang pari na nakadadama ng ating kalagayan, ng ating mga kahinaan, sapagkat siya man mismo ay tinukso, ngunit hindi nagkasala. So tayo man, tayo ng mga tinutukso, tayo na hinahatak ng kasalanan, maaari tayong hindi matukso sapagkat mayroong nananalangin para sa atin, ang ating Panginoong Hesus, na nakadadama ng ating kahinaan, nakadadama ng ating kakulangan. Ang tanging lamang natin magagawa, sabi ng sumunod na versikulo, huwag tayong magkatubaling lumapit kay Jesus, sapagkat siya ay tiyak na magliligtas. Siya ang ating tagapagligtas. So, nakita po natin dito po sa verse na ito, na ang Diyos ay magagawa niyang magligtas, sapagkat siyang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kung magawa siyang magligtas, isunod po natin yung sumunod na versikulo, magagawa niya rin mag-ingat. Kung ang Diyos ay nagawa niyang magligtas sa atin, magagawa niya rin mag-ingat. Buksan po natin yung Jude 1:24. Sabi po dyan, ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkakisot at sa inyo ay makapagkaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Ito pa ang isang katiyakan na magagawa ng Diyos. Tayo'y ingatan sa ating buhay. Magagawa niyang mag-ingat. Ang sabi niya dyan, sabi ni sumulat, wala pong iba kundi si Judas na nakapangalan sa kanya, o si Jude sa English. Sabi dyan, ngayon. So, ibig sabihin, bago po niya sinabi ng mga salitang ito, meron po siyang binanggit sa mga naunang talata sa kanya pong mga pananalita. Ito po yung kalagayan po ng mga kanyang sinulatan, ang kanyang mga binanggit. Sapagkat siya po ay nagbababala tungkol sa mga bulaang guro na nasa loob ng iglesia. Kasama nila na nagpe-fellowship, kasama nila na nakikinig ng salita ng Diyos, kasama nila sa bawat pagtitipon. May mga bulaang guro sa kanilang paligid, sa kanilang kalagitnaan. At ito'y binababalaan ni Jude. At ikalawa, ay upang palakasin ang mga mananampalataya. Hindi nila pabayaan yan, kundi ipaglaban nila ang kanilang pananampalataya na kanilang pinanggap. So, kasama nila yung mga taong bulaan, nakikipag-fellowship sa kanila. Sabi ni Jude, sabi naman, ipaglaban niyo yung inyong pananampalataya. Ito po yung kalagayan nila. Itaas nila ang kanilang pananampalataya o ipaglaban. At binanggit din ni Jude ang kalagayan ng mga taong ito, yung mga huwad na Kristiyano ito, yung mga bulang ito. Binanggit niya yan doon sa
ang kalagayan at kahihinat ng nila. Ipinakita niya kung anong ang kaibahan ng huwad na Kristiyano at sa totoong Kristiyano. Ang kalagayan ng mga huwad na Kristiyano, kanilang sasapitin, at ang kalagayan ng Kristiyano sa kamay ng Diyos. Ang gayon din ang kapahamakan ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos at ang mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga, pinakita ni Jude yung mga gawa ng Diyos kung paano iniingatan yung kanyang mga iniligtas. Ito po yung layunin ni Judas. Sabi niya, kaya nga, sa kanya na makakayang mag-ingat sa inyo. Ito po yung isang malaking pangako at kagalakang kanyang binibigay sa mga taong nagtiwala kay Kristo. Ang pag-iingat ng Diyos. So, para sa kanya, mayroon pong sabi dyan, pinakita ni Jude ang pag-iingat na gawa ng Diyos sa kanyang mga tao pa. Itong pag-iingat nito, para saan kaya? Para saan yung pag-iingat na yon na ginagawa ng Diyos? Sabi dyan, ngayon sa kanya na may kakayang mag-ingat sa inyo mula sa pagkakatisod. So, tayo iniingatan ng Diyos. Una, sabi doon, sa kanyang mga binanggit, may dalawa pong dahilan dyan ng kanyang pag-iingat. Una, itaw upang tayo huwag matisod. Sabi dyan, huwag matisod. Sa English po yan, sa King James, ay falling. Sa American Standard ay stamping, matisod, matumba. Sa una ay bumagsak. Ito po yung kasalanang binabanggit ni Judas sa mga naunang versikulo sa verse 5 to 7, yung mga natisod, yung pong mga kalagayang bumagsak sa kanilang kalagayan, yung pong mga tulad po ng mga Israelita, dun sa verse 5 to 7, tingnan po natin ng mga taong ito na natisod sa kanilang kalagayan. Verse 5 to 7, sabi diyan, ngayon nais kong ipaalala sa inyo, ito po yung mga taong nagsasabi Kristiyano pero bagsak sa kanilang kalagayan. Bagamat alam na ninyo ang mga bagay na ito, minsan niligtas ng Panginoon isang bayan mula sa lupain ng Ehipto. Pagkatapos ay nilipon niya. Meron siyang niligtas mula sa bayan ng Ehipto. Ngunit nilipon niya ang alin? Ang mga hindi sumampalataya. At ang mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sarili sa katungkulan, kundi iniwan ang kanilang sariling tirahan, ay hinapos niya sa tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa pagbukom sa dakilang araw. Ganyan din ang Sodoma at ang Gomora at ang Lusod sa palibot ng mga ito na gumagawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman, ay inilagay niyang halimbawa na nagdaranas sa kaparusahan ng apoy na walang hanggan. Ito po yung mga tao ginagawa ng Diyos na huwag natin kabagsakan, na huwag mangyari sa atin ang kalagayan ito. Tayo iniingatan ng Diyos na huwag tayong matulad sa kalagayan ito ng mga taong walang pananampalataya. Sabi ron, yung mga Israelita, nakaranas sila ng biyaya ng Diyos. Nakatanggap sila ng gawa ng Diyos. Nakarating nga sila sa ilang, iligtas sila ng Diyos mula sa Ehipto. Pero ang kanilang buhay, punong-puno ng reklamo, punong-puno ng kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. May kinakain sila, katulad kaya narinig natin kaninang umaga. Mana na lang ang kanilang kinakain. Wala ba yung pipino? Wala ba yung isda? Wala ba yung puro mana na lang? Ito kanilang buhay. Kasi sinusuplayan sila ng pagkain ng Diyos, pero punong-puno ng reklamo sa kanilang buhay. Ito po yung kanilang kalagayan. Meron ding nagdanas ng biyaya tulad ng anghel na nasa kalagayang maluwalhati, kalagayang napakaganda, ngunit iniwan lang ang kanilang kalagayan at hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang sabi nun, sila ngayon ay nag-aantay doon sa kailaliman, nag-aantay ng hatol ng Diyos. At dahil dito, ibinigay ng manulat ang halimbawa, ibinigay yung isang halimbawa ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Sila ay patungong impyerno. Paano yung ginawa ng halimbawa? Yung Sodoma at Gomora.
Sino itong mga taong itong taga Sodoma at Gomora? Mga taong mahilig sa laman, ang sabi diyan. Ang buhay nila, laman lamang ang pinaiiran. Walang nasa isip kundi laman. Alam natin ang kanilang kalagayan. Mayroong bakla at tomboy sa kanilang paligid. Pero pag sinabi naman, hindi lamang bakla at tomboy, kundi talagang mahilig sila sa laman. Ito ang kanilang buhay. Mapamaterial, mapapisikal, ito ang kanilang buhay. Punong-puno sila ng kasalanan ganito. Wala sa kanilang kaisipan na ito ay masama na kanilang ginagawa. Na ito pala ay kasalanan. Wala sa kanilang kaisipan na ang Diyos ay galit sa ganitong kasalanan. Bagamat hayag sa kaisipan ng tao na mali ito, ayon doon sa Romans chapter 1, na ang kasalanan ito ay talagang umuukit sa puso ng tao. Pero minabuti nilang ito ang gawin. At kaya nga, dumating ang hatol sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng apoy. At ito ang halimbawa, sabi niya ay halimbawa ng isang impyerno na pagbubuntahan ng mga taong walang tiwala sa Diyos, mga taong walang dinidiyos, kundi ang kanilang sarili. So dito tayo iniingatan ng Diyos na huwag tayong matulad sa mga taong ito na papuntang impyerno, papuntang kapahamakan. Ito ang gawa ng Diyos, na huwag tayong madala rito. At paano tayo iniingatan ng Diyos para hindi tayo malagay, bumagsak sa kasalanan katulad nito? Mga taong mareklamo, mga taong namumuhay sa laman, mga taong punong-puno ng bisyo. Anong ginagawa ng Diyos na tayo iniingatan? Paano niya tayo iniingatan? So, yung verse 17, makikita natin dyan, ginagamit ng Diyos ang kanyang salita. Basahin po natin yung verse 17. Ngunit kayo, sabi dyan, mga minamahal, ngunit kayo mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salitang sinabi nung una ng mga apostol ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang unang ginagamit ng Diyos sa atin upang tayo kanyang ingatan. Ang kanyang mga babala, ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Sabi dito, mga apostol, lingkod ng Diyos, pastor, mga manggagawa, ginagamit ng Diyos para sa atin. Ang salita ng Diyos na tinadala sa atin, ito ay makapag-iingat sa ating buhay. Sabi diyan, alalahanin ang mga salitang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoon Jesus. So, partikular sinabi niya Panginoon ng apostol ng Panginoon Jesus, sapagkat marami rin pong gumagamit ng salita ng Diyos. Marami din pong gumagamit ng Biblia sa pangangaral. Marami din pong gumagamit ng Biblia sa pagbibigay influensya. Mga abogado nga gumagamit ito eh. Pero sa kasinungalingan, sila po ay gumagamit ng Biblia. Pero sabi, sa pamamagitan ng mga apostol, tiyakin po natin ang paggamit ng Biblia ay ayon sa kalooban ng Diyos. Tiyakin natin ang paggamit ng salita ng Diyos. Yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Paano po yun? Kung hilikiling natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sinasabi pinupuksan ng salita ng Diyos, basahin natin. Tama ba yung ginagawa niya? Yun po yung lumalabas sa salitang Berean. Na kailangan mong sa bawat sinasabi ng isang mga ngaral, totoo nga ba yun sinasabi na? Pinasa niya sa Bible eh. Tingnan nga natin, yun nga ba ang sinasabi ng Bible? Sapagkat ang Biblia po, habang binabasa at ipinapangaral, sa munting salitang mabaluktot, mali na po ang ibig sabihin ng salitang iyon. Kaya nga po, tingnan natin po, yun nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sinasabi nga ba na, yun nga ba yung kaukulang binabanggit kung siya'y nangangaral? Kaya nga, tingnan natin lagi, sa mga nangangaral, ito ba ay galing sa salita ng Diyos? Ang panahon po ni Jude ay tulad ng ating panahon, ng buhay sa ating paligid ay may mga taong ganito. Mga taong tulad ng mga taga Sodoma at Gomora. Mga taong ugali tulad ng mga Israelitang hindi makontento sa kanilang biyayang tinatanggap. Na maaaring maka-influensya sa atin. Mga walang kakontento ang tulad ng mga anghel. Mga makalamang tulad ng mga sa taga Sodoma
Ano pong dapat natin gawin? Tayo po maging mapagpasalamat sapagkat merong salita ng Diyos tulad ng sinasabi ng Diyos. Alalahanin natin ang salita ng Diyos. Ang salitang ito ang makapag-iingat sa atin, sa ating buhay, na makapaglalayo sa tulad ng ugali ng tao sa paligid natin. Tulad ng ugali ng mga tao ito. Ang salita ng Diyos ang makapaglalayo sa atin. Sa pamamagitan ng mga paalalang ito, ang salita ng Diyos at ng mga tao ng Diyos, tayo ay pinuhubog ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita upang maingatan ang ating buhay na hindi matulad sa mga taong papuntang impyerno. Kaya nga, kung maririnig natin ang salita ng Diyos, mayroon ng pagtutuwid. Mayroon niyang pag-i-encourage sa atin. Kung nasasaktan man tayo, huwag tayo masaktan sapagkat ginagamit ito ng Diyos upang ang ating buhay ay hindi mapariwara, hindi matulad sa mga taong ito na magiging mapagreklamo. Mga taong biyaya naman pero hindi makontento. Magpasalamat tayo kung tayo naitutuwid. Magpasalamat tayo kung tayo may mga salitang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga walang tayong magagalit kung tayo itinutuwid. Iyan ay paalala sa atin ng Diyos upang tayo ingatan at huwag bumagsak o matisod sa ugali, sa buhay ng mga taong nabanggit, ng mga taong ito ng mga walang kinikilala ng Diyos. Nawa nga, maging iba tayo sa kanila sapagkat ang pang-iingat ng Diyos sa atin ay upang huwag tayong matisod, ang salita ng Diyos ang gagamitin sa atin. Walang bandaan upang tayo makapanatili, mag-preserve ang ating buhay, kundi ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang makapaglulubog sa atin at makapaglalayo sa anumang uri ng kasalanan at kapahamakan at sa resulta ng kasalanan. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Tingnan na natin lagi ang salita ng Diyos. Iyan ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay maligtas. Ingatan sa pagkakasala. Yamang yan po yung unang dahilan ng pag-iingat ng Diyos sa atin upang tayo huwag magkasala o huwag tayo bumagsak tulad ng mga taong walang pagtitiwala sa Diyos. Kalawang pag-iingat ng Diyos ay sabi dyan, basahin po rin natin yung verse 24. Ngayon sa Kanya na may kakayang mag-ingat sa inyo mula sa pagkakatisod, yun po yung unang pag-iingat, itong dalawa, sa hindi makapagkaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Ito po ang ikalawang dahilan. Tayo po ay haharap sa Diyos. Tayo po ay ihaharap kay Kristo. Isang malaking pag-asa, isang malaking kagalakan, isang malaking hindi ma-express na kagalakan sapagkat ito po ang inaantay ng mga taong niligtas ng Diyos. Isang dakilang pangako sa bawat sumampalataya kay Kristo. Tayo iingatan ng Diyos upang tayo iharap kay Kristo. Ang sabi dyan na walang kapintasan at na may malaking kagalakan. Tulad nga po nabanggit ko kanina, yung pong salitang walang kapintasan, yung po laging ginagamit doon po sa paghahandog. Na laging ang ihahandog sa Diyos ay laging walang kapintasan. At yun po'y gawa ni Kristo. Pero ito, sa pagkakataong ito, tayo naman ay ihaharap kay Kristo na walang kapintasan. Wala namang makapagsabi sa atin, wala tayong kapintasan sa ating sarili. Pero ang tinitignan gawa nito, ang sinasabing walang kapintasan ito, ay gawa ni Kristo sa buhay ng kanyang mga inibig. Ang gawa ni Kristo na ibinihis sa atin ang kanyang kawalang kapintasan, ang kanyang righteousness, ay ibinigay ng Diyos sa atin upang ang kapintasan natin bilang makasalanan ang makita ng Ama, ang makita ni Kristo ay ang sarili niyang katwiran. Ito ang isang dahilan para ng ating pag-iingat na tayo makarating kay Kristo. Sino po sa atin ang umaasa na lang naharap tayo kay Kristo? Kung hindi mo yan inaasahan, kapatid, wala kang kang mararamdaman at mararanasan. Sapagkat ito'y pag-asa ng isang buhay na Kristiyano, isang buhay ng pag-asa ng isang Kristiyano, na tayo ay darating at darating kay Kristo. Pero ang isang katotohanan, lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay dadaan sa kamatayan. Ngunit kung wala kang ganitong uri ng pag-asa, hindi mo makikita si Kristo. Wala yung malaking kagalakang nag-aantay sa iyo. Wala ito. Kung
darating sa iyo ang sandali ng kamatayan. Maraming tao kasi ang gusto nilang kamatayan dahil mahirap dito sa lupa, kaya gusto nilang mamatay. Ayaw nila ng problema. Ayaw nila ng nahihirapan. Kaya ang sinasabi nilang bukang bibig, buti pa, mamatay na lang. Diba? Tikas ng ulo mo eh. Ang hirap mong alagaan, buti pa, mamatay na ako. Ito yung, minsan, yung salitang kamatayan, gusto maging escape lang ng mga taong ayaw mahirapan. Diba? Matanda na ako, gusto ko lang mamatay. Sakit na ang aking mga bulubot, ang aking buto-buto. Napakahirap mamuhay dito. Gusto ko na umuwi sa Diyos. Gusto ko na mamatay. Katulad niya yung nabanggit kanina. Si Robin Williams. Mayaman siya. Mayaman si Robin Williams. Meron pa siyang 50 bilyones na dolyar. Bago siya magpakamatay. May naiwan pa siyang ganun kalaki. Mayaman siya. Hindi siya nagkulang sa kanyang panlalaki. Pero marami siyang problema. At ang problemang yun, ay gusto niyang takasan. Hindi ko lang matandaan kung yung kanyang binanggit ay mula sa interview o mula sa isang senaryo sa kanyang pelikula. Sabi niya ron, the best way na malagpasan o magtagumpay sa problema is suicide. Hindi ko po matandaan kung yun po sa kanyang interview o doon sa isang pelikula ng binanggit. Isa raw magandang pinakamabilis na paraan at mabilis ang paraan ay ang magpakamatay. Pero, kung ang kamatayan ang magiging paraan mo, lahat naman talaga tayo mamamatay. Pero kung wala kang katiyakan tulad nito ng mga mananampalataya, isang mas malaking problema pa yun. Hindi yun ang katapusan ng iyong problema. Iyon ang simula ng iyong kalbaryo sapagkat doon ka sa Saint-Pierre lalayo. Sabi doon sa Romans, to be absent in the body, ay harap tayo sa Diyos. Harap ka, kung ikay Kristiyano, sabi rito ni Jude, meron kang malaking kagalakan. Pero kung hindi ka Kristiyano, ito ka sa malaking kapahamakan, sinasabi ni Pablo sa Romans, ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa impyerno. So, napaka ligaya na matanggap ang isang dakilang pangako ito ng Diyos na tayo makaharap kay Kristo at magdadala sa atin ng isang dakilang kagalakan. Sabi ko sa King James ay exceeding joy. Ang sa ibang salin naman ay great joy. Yan po naghihintay sa bawat Kristiyano. Sa bawat taong nagtiwala kay Kristo. Yan po ang ating nararanasan. Iniisip ko po, ano po ibig sabihin ng great joy? Paano nga ba kadakila yung kagalakan na yun? Iniisip ko, ano nga bang itsura ng taong yun? Ano nga bang nararanasan niya at kanyang nararamdaman? So, nagpupulay-pulay ako. Tinignan ko yung nangyari doon sa panahon ni Pedro na mayroong isang lalaking bumuko doon sa portico. Pagpasok niya pagpasok nila Pedro at ni Juan, may isang lalaking bumuko na nanghihingi ng limos. At sa kanyang panghihingi ng limos, tinignan siya ni Pedro. Pagkakala niyang siya bibigyan ng pananalapi, sabi ni Pedro, ginto o pananalapi ay wala. Pero ang nasa akin ay ibibigay ko si Kristo. At ang lumpong ito, nakaranas ng kagalingan. At sa kanyang pagkaranas ng kagalingan, naroon siya, nagkaroon ng isang pumasok sa stento at tumulok ito. Tuwang-tuwa, galak na galak. Maaari sabi ko, ganito siguro ang kagalak ang mararanasan ko. Sapagkat tulad natin, tayo mga taong makasalanan. Wala tayong karapatan at bahagi sa langit. Wala tayong may pagmamalaki upang makarating at sa harapan ni Kristo. Ang tanging nararapat sa atin ay impyerno. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, isang taong makasalanan, isang taong punong-puno ng pagre-rebelde sa Diyos, nang dumating si Kristo sa buhay ng isang mananampalataya, dumating ang kaligtasan, dumating ang dakilang pangako ng Diyos na tayo ay haharap kay Kristo at tayo ay naharap kay Kristo ng isang merong pag-iingat sa pamamagitan ng kanyang salita at ang dahilan upang tayo
ay makarating sa trono ng binaya ni Kristo sa kanyang harapan. Ito po ang isang malaking kamanghamangang gawa ng Diyos sa buhay ng mga na dapat natin pinag-usapan, na dapat natin pinagpupulay-pulay. Nagawa ng Diyos, hindi gawa ng tao. Hindi ang gawa ng mga presidente kung paano sila naging bumagsak o naging matakumpay. Hindi gawa nino man. Hindi ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ito lamang ang makapagpapalakas sa atin upang tayo magpatuloy sa ating pananampalataya, lumakad kay Kristo. Ating kung pagbulay-bulayan natin ang gawa ng Diyos, ang kanyang kakayanan na magawa ng gawa ng Diyos na ginawa niya na tayo iligtas at hindi lang tayo iligtas, hindi tayo pa iniingatan ng Diyos sa ating mga gawa. Yan po ang mensahe sa hapon ito. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya na ating pong nakita ang mga gawa ng Diyos sa ating mga gawa. Tayo po naman namin. Po ang salamat po sa itong kapatid. Tunay po na madami lamang po ang aming problema kung aming po laging pinagbubulay-bulay ang problema. Kung aming pong pinagbubulay-bulay ang aming pong paligid, kung ano akong magagawa, kung ano aking magiging buhay. Marapat lamang na ang aming pong pagbulahi-bulayan ay ang ipong ginawa. Sapagkat ang ipong gawa, Panginoon, ito pong walang hanggan. Ito'y para sa amin. Ito'y para sa ipong mga niligtas. O amin naman. Maraming salamat sa ipong kabutihan. Nang kaligtasan na yan kung natanggap, sapagkat tiniyak mo sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ni Jesus, na siyang aming tagapagligtas, na ang kanyang buhay ay kanyang inialay bilang handog. At hindi lamang siya naging isang handog, kundi siya mismo, Panginoon, ang namamagitan sa amin at sa iyo para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong kabutihan. Ang biyayang ito, Panginoon, ay taglay na itong mga tao. At dahil dito kami nagkakaroon ng isang malaking kagalakan, sapagkat ikaw po'y nangako na isang buhay na walang hanggan, na makikita namin si Kristo sa kanyang maluwalhating kalagayan, na kami ay mapaparoon kay Kristo. Salamat po, Juan. Salamat sa iyong biyaya po. Nawa nga, ang bagay nito ay manatili sa aming pong puso upang sa aming pong paglilingkod, mayroon po kami kagalakan, katiyakan ng aming pong buhay kay Kristo. Maraming salamat po sa ngalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen.